Hatid sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ano po ba ang inyong inihandang maritime contingency? But let our country lead the way in imposing a lockdown that is strict enough to effectively kill COVID-19. Pinapalaan namin yung publiko na huwag mag-post ng mga fake news because you can be liable under the law. Manawagan din sa akong publiko maunta, sabangan din sa mong adlaw-adlaw ng paglahanan. Ang PCOO ay unang itinatag bilang Office of the Press Secretary noong 1986 sa bisa ng Memorandum Order No. 32 at sa pamamagitan ng Executive Order No. 4 noong 2010, pinangalanan ito bilang ang Presidential Communications Operations Office. Ang ahensya ang nagsisilbing premier communications arm ng pamahalaan na responsable sa pagpapaabot ng impormasyon sa mamamayan ng mga gawain at programa ng administrasyon at mga sangay nito. Bukod dito, kasama rin sa mandato ng ahensya ang pagbibigay ng balita at paghahatid ng impormasyon na mula sa Executive Department para mas maging maalam ang bawat isang Pilipino. Sa katunayan, binubuo ang PCOO ng mga sumusunod na attached agencies: News and Information Bureau, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services, Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13, Radio Philippines Network, PTV4 o ang People's Television Network Inc., Radio Television Malacanang, Bureau of Communication Services, National Printing Office, APO Production Unit, at ang OP Web Development Office. At lahat ng ito ay may kanya-kanyang papel sa pagtupad ng tungkulin ng ahensya, lalo na sa information dissemination. Isa ang Philippine Information Agency o ang PIA sa mga pangunahing ahensya na nasa ilalim ng PCOO. Ito ang opisyal na public information arm ng pamahalaan na itinatag noong December 24, 1986 sa bisa ng Executive Order No. 100 bilang tugon sa pangangailangan noon na epektibong maipaparating sa mga Pilipino ang mahahalagang impormasyon mula sa pamahalaan. Ang PIA ay responsable din sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa programa, serbisyo at proyekto ng gobyerno sa mga mamamayan na nagbibigay ng kapangyarihan sa demokrasya ng bansa, pati na rin sa pagtulong sa pagpasya sa pagpapabuti ng pamumuhay ng isang tao. Sakop din ng PCOO ang tinaguriang radio broadcast arm ng gobyerno, ang Philippine Broadcasting Service, na mayroon na 32 istasyon sa bansa. Kasama rin sa isinasahim papawid nito ay ang mga mahahalagang balita at kaganapan sa bansa, kasama na ang presidential speeches, government activities, mga pagdinig sa mababa at mataas na kupulungan ng Kongreso at marami pang iba na magbibigay ng kaalaman sa mamamayan. Ang Philippine News Agency naman na tinawag ngayong Newswire Service of the Philippine Government ay nasa ilalim ng News and Information Bureau. Taong 1973 nang magsimula ang pinakaunang teletype newswire nito bago mag-transition sa web-based platform taong 2003. At ngayon, mas naging aktibo pa ito dahil sa dekalidad at magagandang news programa na ginagawa ng PNA, lalo na sa paglalabas ng mga napapanahon, mag-aasahan at mga bagong balita para sa mga Pilipino. Hindi rin pinalagpas ng Presidential News Desk ng PNA ang blow-by-blow coverage ng mga major events gaya ng pagbisita ng Santo Papa sa bansa, ASEAN Summit, World Youth Day at ang APEC Summit. Ang PTV4 naman ay nakilala bilang flagship government television sa Pilipinas na may tagline para sa bayan. Layunin ng network na makapaghatid ng impormasyon na may malasakit sa kapakanan ng bansa. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, mas lumakas pa ang reach ng PTV4 dahil sa mga makabagong teknolohiya na ginagamit ngayon ng network. Bukod dito, kaliwat kanan din ang mga dekalidad ng programa na ipinalabas sa istasyon. Lipat naman tayo sa Intercontinental Broadcasting Corporation na kilala na ngayon bilang educational channel ng pamahalaan sa pamamagitan ng DepEd TV na ginagamit sa distance learning program ng ahensya ngayong pandemya. Gaya ng PTV4, inilalathala rin ng network ang mga kaganapan ng executive branch sa mga palabas na gaya ng Duterte on Duty, FYI, ASEAN Spotlight TV at marami pang iba.
Malayo na ang nilakbay ng Presidential Communications Operations Office pagdating sa media and information sa bansa. Gaya na lamang ng mga malalaking proyekto para mapalakas ang whole-of-nation news and information gathering and distribution. Tinutukan din ng ahensya sa pamumuno ni Secretary Martin Andanar ang rehabilitasyon ng local government stations para mas mapahusay pa ang broadcast operations ng mga ito sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad at radio equipment. Kasama sa mga lugar na palalakasin ay ang Cagayan de Oro City, Butuan, Davao, Cebu, Tawi-Tawi at Batanes. Sa kabilang banda, sinimulan na ang construction ng isang 2-story Strategic Communications Training Academy para sa national and local government sa Manolo Fortich, isang bayan sa Bukidnon. Inaasahan din na magiging training ground ito para sa mga information officers ng gobyerno. Kasama rin sa plano ang mga karagdagang pasilidad tulad ng mga community radio station, community TV station at social media newsroom. Kamakailan ay pinasinayaan din ang Mindanao Media Hub sa Davao City, kung saan itinayo rito ang isang state-of-the-art facility na naglalayong mapalawak ang naaabot ng balita at impormasyon sa Kalakhang, Mindanao. Ang Mindanao Media Hub ay may main broadcast hub ng Regions 10 to 13, kabilang na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Target din ng PCOO na magpatayo ng Visayas Media Hub sa taong 2022 para maabot ang layunin na itaguyod ang civic engagement at awareness sa mga mamamayan at ipaalam sa kanila ang serbisyo at programa ng gobyerno. Patuloy ang serbisyo ng PCOO para sa bayan. Hanggang sa huli, tapat ang PCOO sa layunin ng consciousness raising, constituency building at social mobilization sa pagsuporta ng polisiya, programa at proyekto ng Administrasyong Duterte. Pilipinas sa ngalan ng buong Presidential Communications Operations Office sa pamumuno ni Secretary Martin Andanar, Happy New Year sa ating lahat. Ang pagpasok ng taong 2021 ay punong-puno ng pagsubok. Tayo pumapailalim pa rin sa isang pandemya at para sa marami ang ating pinangahawakan lamang ay ang pananampalataya at ang paniniwalang kakayanan natin lampasan ang lahat ng ito basta tayo'y sama-sama. Tulad noong Pasko, nung tinalakay natin ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga geographically isolated and disadvantaged areas ng ating bansa, ang tema pa rin ng ating palatuntunan ngayong unang araw ng bagong taon ay walang iwanan. Ito ay ang pangako ng inyong PCOO. Kahit saan man kayo sa Pilipinas o sa mundo, handa kayong paghatiran ng balita at impormasyon at pakinggan para sa inyong pangangailangan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng PCOO. Kaya ngayong gabi, kausap natin ang mga kinatawan ng mga sangay ng PCOO. Mula sa Philippine Information Agency, PIA, ang kanilang Director General, Undersecretary Mon Qualuping. Mula sa People's Television, PTV, ang kanilang General Manager, Kat De Castro. Mula naman sa Philippine Broadcasting Service, PBS, Head of News Operations, Ed Satira. At mula sa News and Information Bureau, Philippine News Agency, NIB-PNA, Director Gigi Arcilia Agtay. Upang malaman kung paano kumuha at naghahatid ng balita at impormasyong mahalaga, makabuluhan at may kaugnayan sa inyo, mga kababayan. Saan mang sulok kayo ng ating kapuluan at ng mundo. Walang iwanan. Whole of Nation News and Information ang ating pag-uusapan. Sa ngalan ni Sec. Martin Andanar, ito si Bing Kimpo. Welcome to the Cabinet Report. Welcome back to the Cabinet Report. Unang tanong, kanino, saan at papaano po kayo nagsosource o kumukuha ng balita at impormasyong lokal? Simulan natin sa iyo, Ed. Anong mandato natin? So, number 1, masilbihan natin ang pangangailangan pang-impormasyon ng tanggapan ng Pangulo or for that matter, the President himself. Pangalawa, ang mga ahensya ng pamahalaan. Bakit? Kasi marami mga programa, mga palatuntunan, mga proyekto ang mga ahensya ng pamahalaan na kinakailangan madala natin ang impormasyon, ang kaalaman sa hindi lang tagapakinig, kundi sa mga mamamayan natin. Yun ang mandato natin. Ang mga network stations natin sa Mindanao, sa Visayas, dito rin sa Luzon, kinakailangan ay pumunta at makipag-ugnayan doon sa mga ahensya ng ating pamahalaan para makita nila, malaman nila ano yung programa
na kinakailangan maipaabot natin at mabatid ng mga mamayan, dapat na ipapaabot natin sa mga kababayan natin in that particular area. Ano ba ang specific program ng ahensya ng pamahalaan nito para matugunan yung particular na pangangailangan? The local government, mga officials na yan, sa barangay, sa mga mayor natin, kinakailangan lang natin na magpakilala. Walang kulay politika, apolitical tayo dito. Pero sinasabi natin, lahat ng sektor ng pamumuhay ng pamayanan, kinakailangan na pupuntahan natin. Director Gigi? Nasa mandato naman ng PNA yung na government, the presidency, government, the government agencies. So yun yung mandato na tungkol sa mga programa at mga activities ng mga ahensya. But then we evolved during the past 5 years. We have evolved na in-incorporate namin, we are adopting the civic journalism na tipong pumupunta na rin kami sa grassroots, giving voice to the people, their issues and concerns, and providing solutions na maiparating din sa mga ahensya. And Yusek Mon. We have a network of information officers nationwide coming from the PIA as well as sa mga LGUs po. So ito yung mga local government units. So we gather information through that from the government side. Sa public sector naman, as a private sector, we continue to receive information through their corporate affairs groups, divisions, etc. Very integral part ang PIA sa pagdevelop ng communications in the grassroots level, especially in areas outside of Metro Manila. Pag tinanong ho actually sa probinsya, mas kilala ho ang PIA minsan than PCOO proper eh. Mas kilala ng mga tao, mas kilala ng mga mayors, mas kilala ng mga councilors, mas kilala ng mga barangay captains, mas kilala rin ho ng mga kaibigan natin sa local media sa labas ng Metro Manila ang PIA. Ang PIA ho rin ang nagiging nerve center ng mga local media natin. Talagang malaki ang pagbabagong hatid ng teknolohiya both on news and information gathering and on delivery. How has this impacted your operations? Ed? Kanina lang sa aking newscast ay makita mo doon yung mga bumabati doon, hello sir, makita ko may galing sa Hong Kong, may galing sa Taiwan, may galing ibang bansa nang naabot mo maaabot ba ng local na frequency yun ng Radyo Pilipinas? Abay di hindi naman. Pero makita mo yung mga bumabati siya kung saan sa mga bansa sa pamamagitan ng makabagong plataforma nito. Isinasakay natin ang tradisyonal na radyo sa makabagong plataforma ito, hindi lang para na sa ganun ay maipaabot natin doon sa mga nakararami at kung saan mga lugar yung proyekto ng pamahalaan, kung hindi makuha din natin, this serve as a good feedback para makuha natin sinasabi ng tao kahit saan man siya naroroon at malaman natin kung anong kahilingan niya at matugunan ng pamahalaan. That's how effective we should be able to use these digital tools na ito. GM Kat, your thoughts? Ay isa sa mga sinusulong po talaga natin ngayon ay yung tinatawag na MOJO o yung mobile journalism. Ito yung as long as meron kang cellphone na makakakuha ng magandang video at may magandang audio, pwede ka na maging reporter dun sa yung lugar na sinasakupan. At kung sakali meron ka namang LTE, ay agad mo naman ito maibabato doon sa aming Viber group. And from our Viber group, magsasama po kaming lahat, we come up with better angles and better stories para po mas mabilis namin ito maipalabas sa mga tao. So, dati kasi, alam naman natin, ang time natin, way back, kapag merong nangyayaring malaking storya sa isang probinsya, kailangan mag-set up ang news team dito, kailangan pumunta doon. Pero ngayon, dahil nga dito na rin sa advanced technology, as long as may cellphone ka, as long as kaya mong kumuha ng tamang video at kumuha ng tamang audio or up sounds, pwede ka na makabuo ng storya. At yun ang ginagawa natin sa ngayon. It's very, very economical. Hindi siya masakit sa bulsa. Kasi nga, yun na nga, may tao ka na nga doon, they just send you the stories as it is. Ed, may gusto kang idagdag? Dati-rati pag kumu-cover ako, kinakailangan meron akong daladalang dalawa na technician to be able to set up lalo na kung ang objective ko is to be able to cover live yung event na yon doon sa far-flung places na yan
So kailangan mo ng karagdagang manpower. So may labi kang technician na ganito. Pero sa makabagong teknolohiya, sad to say na nabawasan ng tao mo, pero hindi na maibig sabihin na mawawalan siya ng trabaho. You maximize it so that itong mga dati mong kasama sa operation sa field, magagamit naman sa iba pang bahagi ng engineering aspect. So ikaw naman, na ikaw announcer ka, ang telepono ngayon, hindi lang pang live nagagamit mo rin ito na makakuha ka ng stills, ng pictures. And at the same time, nagagamit mo na rin ito para sa live broadcast. So parang na-elevate mo yung radyo mo ay meron na ngayong video, na meron ka ng visuals na alam mo kasi yung actuality ng report mo kapag may video ka at ginagamit mo sa isang makabagong cellphone mo, malaki ang naitutulong nun doon sa sinasabi nating authentic yung istoryang ginagawa ng tao. So paano naman sa PIA, Yusek Mon? I think Bing ang maganda sa transformation the past 4 years ng Philippine Information Agency, and especially this year, nakapacitate natin yung mga tao natin, yung mga colleagues natin, yung mga kasamahan natin sa PIA. Kung dati ay usually ang tawag natin sa kanila information officers, IO1, IO2, IO3, IO4. But I'd like to believe na ang naging na sila, multimedia communication officers. So they write, they take photos, they edit their own videos, they do their stand-uppers, and then sila na rin gumagawa ng kanilang kwento, and binabato natin yan dito. Meron tayong tinatawag na Integrated News Team News Desk dito sa Metro Manila, dito sa Visayas Avenue, sa hub natin sa Quezon City. Ang chair natin dyan, si GM Kat De Castro ng PTV, siya ang namumuno ng Integrated News Team. Yusek, may nabanggit kang Integrated News Team. Pakikwento po kung ano ito. Ipapasok ko na dito yung konsepto ni Secretary Martin Andanar, yung vision niya na Integrated News Team ng PCOO. So yung Integrated News Team na yun, magkasama ang PIA, ang PTV, ang Radyo Pilipinas, at ang Philippine News Agency. So nagtutulungan to, and combined yun ang Integrated News Team ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang state-owned media and information agencies, ay napakalaki, bigger than any private entity. Nagtutulungan tayo, nag-share tayo ng pictures, ng mga sound bites galing sa mga governors, sa mayors, or yung tinatawag natin, Bing, alam natin yung man on the street, yung mga sound bites galing mismo sa taong bayan. How does that work operationally for you at PTV and at PNA, GM Kat and Director Gigi? Kami po dito sa PTV, ang ginagawa po namin, aminado naman kami na hindi namin nako-cover ang buong bayan. What we do is really talk to our colleagues from PIA, PNA at PBS para kung may malalaking istorya sa mga lugar na wala pong presence ang PTV, ay kahit papaano ay agad namin itong maipapabalita sa aming mga audience, sa aming mga viewers. So yung mga lugar na may vacuum ang PNA at nandun ang presence ng PTV or PIA or PBS, ginagamit po namin yun. Ang maganda po ngayon kasi naging mas defined and mas cohesive po yung coordination ng bawat government media outlet. And speaking po of kung ginagamit PIA po, in fact, para po sa newscast, meron po silang sinasubmit ang PIA from the regions. May sinasubmit sila na prepared na. They know that it has to be like a 1 minute or not more than 1 minute news. So prepared na po. Naka-VO na, may video na. So very regular po yan. If you would notice, every day, Monday to Friday, meron po kayong makikita almost every day na mga materyales po na galing ng PIA. Tungkol naman po doon, babalikan ko yung sinabi nyo kung gumagamit kami ng PBS or ano. Yes po, malaking tulong po sa amin, sa bawat isa, that we share story po. Hindi po competition to. We are here to collaborate and, to be as one. Kaya nga po integrated. Sayang we have an average of 80 stories a day coming from Metro Manila and all the other
PNA Bureau. Mula sa pagkalat ng balita at impormasyong nasyonal at lokal, pag-usapan naman natin ang paghatid nito. Tutok lang kayo dito sa The Cabinet Report. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Welcome back to the Cabinet Report. Okay, napag-usapan natin kanina ang pagkuha o ang pag-source ng balita at impormasyon. Ngayon, talakayin naman natin ang paghatid o delivery or distribution ng news and information, particularly ng mga nanggagaling sa labas ng Metro Manila. Balik tayo sa inyo, Ed, GM Cat, and Director Gigi. Nakita na natin kung gaano ka essential yung story galing sa probinsya. It's a must na isasali natin yan doon sa network newscast natin, and even doon sa mga doon sa ating mga news break natin. Sa PCOO po, sa lahat po ng mga attached agencies, PTV po ang pinakamaraming followers. Nasa 3.5 million followers po ang PTV when it comes to our social media. So when it comes to the distribution of news, bukod po sa ating free TV at digital TV, mas marami po kaming nilalabas sa aming mga social media platforms. So kapag meron pong balita na kailangan pong ipalabas tungkol po sa mga efforts po ng gobyerno, hindi na lamang po namin ito pinapalabas sa TV na lang. Kumbaga, minsan mas nauna pa ang social media platforms namin kasi dahil ang free TV, ine-edit pa yan and all. Whereas sa aming social media platforms, yung mga reporters na po at yung mga colleagues namin from different attached agencies, sila na po mismo ang nagpo-post sa aming mga social media platforms. So doon po namin talaga nailalagay lahat ng mga balita. And even our OFWs, nakatutok din po sila sa PTV dahil alam po nila pag sa PTV, makatotohanan po ang mga balita at wala pong twist and angles po. In 2017, when we launched it, meron lang po kaming 11,000 na page views. Pero ngayon po, nag-average na po kami ng 4 million a month sa website views. So, ang laking bagay po. I mean, the innovations are gaining ground. Malaking bagay po na nag-innovate po tayo. Director Gigi, ang PNA din na isang wire service na siyang pinagkukunan ng iba't ibang media entities, both foreign and local, ng balita via subscription. Tell us about this, please. Meron kaming subscribers. So, ito yung mga local papers, mga nasa probinsya. So, they sourced stories from the PNA website. Meron din kami mga subscribers na nasa ibang bansa. Private subscribers na nasa ibang bansa. So, one is through our subscribers. Pangalawa is meron kaming partnership with our foreign counterparts. Nung una, medyo maliit lang, kaunti lang ang ating mga foreign partners in terms of a news sharing and news agreements. Kaunti lang. Siguro mabibilang ko lang sa aking mga daliri when we started in 2016. Siguro mga 3 to 4 news agreements with our foreign counterparts. Ibig sabihin ng foreign counterparts, ito yung mga state-run agencies din na tulad ng PNA. So, as of date, nadagdagan siya through the years, nadagdagan. As of date, I think we have 27 foreign partners. So itong mga foreign news agencies na to, we share stories. So hindi yung, they can source the stories from the website, and we send them very important stories that need to be disseminated sa international
arena, international audience. Ed, ikaw yung Head of News Operations ng PBS at ng Radyo Pilipinas. Mahigpit bang hawak mo sa network of stations mo? Or do you give them the freedom to localize their programming as well? Very independent ang management ng PBS when it comes to local programming. Lalo na partner, kung ang pinag-uusapan natin is using the dialect. Ang programa doon, kinakailangan ang kulay niya kulay ng dialekto na ginagamit. So, yes sir, they have the autonomy kung ano yung mga programa na dadalhin nila doon. Yusek Mon, among the PCOO arms, the PIA has got the widest footprint. Ito ang may pinakamaraming points of presence. Ano ang patakaran ninyo patungkol sa nilalaman ng inyong mga media output? And how do you deliver news and information that must reach our people nationwide? Ang ganda ng tanong, Bing. If you will allow me, I will give an analogy on how we operate, at least in terms of distribution. Alam natin for the longest time, marami tayong naririnig about federalism. So I think mas ganun ang setup natin sa PIA para tayong federal states. Merong federal government, ito yung nasa PIA Central Office, kung nasaan ako, kung nasaan tayo. Tapos meron tayong mga states, yung mga regions natin. From a national point of view, we provide the information that we gather from the Office of the President. Medyo madali to, Bing, kasi ako yung taga-vet ng mga articles about the President. Ako yung taga-check ng mga pictures na i-release about the presidential activities, etc. So, pag na-vet ko yun, pag okay for dissemination, we provide that to the entire network of PIA, and then dinidisseminate na yon at dinidistribute na yon ng PIA sa lahat ng ating mga stakeholders. So that's from a national level. But on a granular level, on a local level, may sari-sarili silang diskarte. Kasi nga dito yung pumapasok yung vision ko rin, Bing, na hindi nga pwede yung one size fits all eh. So what may work in Cordillera may not work in Cebu. What may work in Leyte may not work in Iloilo. So our regional directors, our regional heads in each region are given the autonomy to do and craft their own processes, their own logistical requirements and manifestation kung paano nila gagawin yung kanilang communication programs. But at the same time, kaya nga para tayong federal state, parang federal meron tayong mga non-negotiables, like pag galing sa Office of the President, galing sa mga cabinet secretaries, ito talaga yung lalabas on ground. But on how they will curate it para mas relevant sa stakeholders nila, that would depend now on the regional heads. May iba doon, meron silang mga magazines, may iba may tabloids, may iba may radio programs sila. Minsan nasa private media stations pa, kadalasan nasa Radyo Pilipinas. And we also utilize, of course, social media. We have 95 Facebook pages now. Very, very strong yung community Facebook pages ng PIA nationwide. Alam natin yan, nagagamit yan for the network briefing news. Gamit na gamit talaga siya. Community pages yan. Pangalawa, we have Facebook messengers, and we have kagaya ng nabanggit ko kanina, Bing, we have an organization of information officers ng bawat LGU ng Pilipinas, ng bawat probinsya, ng bawat lalawigan ng Pilipinas. So nagagamit natin sila to disseminate our information. And if I may add, Bing, we are not competing with the private media. In fact, we're helping one another. Private media, government media, private PR firms, government information agencies, lahat tayo nagsasama-sama and nagko-complement tayo, and kitang-kita natin yan sa panahong ito, ngayong 2020. Kung ano yung pinapalabas natin, kine-carry rin ng ating mga kaibigan sa KBP, sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo yan, Bing, diba? Instrumental kayo dyan, nila Sec Martin, at hindi talaga tayo nagko-compete. In fact, nagtutulungan. Gusto ko namang pag-usapan ngayon ang naiba pang aspeto ng trabaho ng state media. And ang nasa isip marahil ng ilan ay,
puro-puri na lang sa pamahalaan ang ginagawa ng mga sangay ng PCOO. Pwede rin ba maging watchdog ang PBS? Pumunta halimbawa ang Pangulo ng Bansa. Pumunta sa isang lugar at ipinakita niya sa isang lalawigan na mayroong gagawing proyekto ang DPWH. Gumagawa lang ako ng sample ng DPWH. Sasabihin ng Pangulo, sa loob ng isang taon, itong kalsada na ito na magdudugtong sa dalawang lalawigan ay gagawin. So ngayon, magkakaroon tayo ng groundbreaking. Okay. So ipinakita mo ito sa report mo. Ipinakita mo rin sa larawan. Ipinakita mo rin sa video. What? After a month, umalis ng presidente ron. Ikaw na reporter, balikan mo yung lalawigan na yon. Tingnan mo ang progress nung sinasabi na sinimulan ng groundbreaking or probably 3 months. Balikan mo yung proyekto. Ipakita mo sa report mo. Ipakita mo sa video mo. Ito ang nangyayari ngayon. Was there progress already? Ngayon, pag nalaman niya ng tanggapan ng Pangulo, nalaman niya ng mismong National Headquarters and Department of Public Works and Highways na ay bakit napakatagal ng paggawa niyang kalsada na yan. So nagagamit mo how powerful and effective itong makabagong mga komunikasyon nito because nakikita nila Nagsisilbot tayo tuloy ngayon na masabi natin na tayo nagiging fiscalizer sa mga programa mismo ng gobyerno. Related to this, Director Gigi, how has PNA become a voice for the people these past several months of the pandemic? Yung SAP distribution during the pandemic. So maraming concerns. Merong concern ng isang citizen, medyo malayo sa Maynila, nasa isang far-flung area, na tungkol sa nagtatanong kung na mga, kumbaga hindi sila masyadong informed. Ano bang requirements? Sino ba ang dapat mabigyan? And all. So based on this concern, we write about it and incorporate in the story, pinaparating sa DSWD. So in one story, we present the problem, we link the problem, we inform the concerned agency of the concern, and then inalabas po namin ano po yung kailangan ng mga tao. And I'm sure naman itong mga concerns ng citizen na to, ng netizen na to, concerned din. Other netizens share the same concern. Ed, katatapos lang ng paggunita ng buong kapuluan ng Rizal Day. Taking off from the coverage of this occasion, may nabanggit kang isang magandang punto tungkol sa kahalagaan ng isang nationwide network of local stations sa pagpapatibay ng karakter, identity, or sense of self ng isang bansa. How many provincial stations ang probably pinakita ang monumento ni Rizal doon sa kanilang mga lalawigan na dinala natin? So ang impact niyan is of national interest na, hindi lang sa Maynila yan. Ganyan kalaki kahalaga ang martyrdom ni Dr. Jose Rizal. Kasi sa mga probinsya, mayroon silang coverage ng ganyan mga programa. Ganon ka-importante yan Sometimes, hindi natin na-highlight Nakikita lang natin Maynila Pero if we support one particular event, yung flag raising na nangyari sa Luneta, na ipinakita yung video message ng presidente. Tapos na ba tayo doon? Samantalang ang mga provincial stations natin, mayroon silang balita, mayroon silang coverage, may picture sila ng monumento ng Rizal sa iba't ibang mga lugar ng lalawigan natin. Gaano kalakang impact nito when we speak of, anong underlying theme niyan? Nationalism, patriotism. Doon nagbabind ang isang archipelagic na bansang katulad ng Pilipinas. Balikan ko po kayo, Yusek Mon. With the sheer size and granularity of the footprint of the PIA across our archipelago, I'd say na gamit ang points of presence ninyo nationwide nitong panahon ng pandemya. The past 9 months since nagsimula ang COVID-19, very integral yung naging silbi, naging role ng Philippine Information Agency sa pagkuha ng impormasyon on ground tungkol sa pandemya, tungkol sa COVID-19, kung ano yung response ng ating mga mayors, ng ating mga governors at ng iba pa Bing. At alam ko, pati na rin itong kararaang bagyong Ulysses, crucial din ang naging papel ng PIA.
in fact, 3 days prior to the actual flooding, napaka-active na po on ground ng ating PIA Region 2 dun sa Cagayan Valley para sa pag-gather ng information and at the same time sa paglaganap at pag-distribute ng balita sa ating mga kababayan sa Region 2. Yusek Mon, you came out with a statement early last November debunking the suggestion that an information gap exists. May mga nagko-comment dahil may nagsarang private network, nagkaroon daw ng information gap. Sa totoo lang po, hindi talaga nagkaroon ng information gap, Bing, dahil I will cite Tuguegarao as another example, Bing. May pinakalat na disinformation na kaya daw hindi alam ng mga taga Maynila na binaha ang Tuguegarao dahil daw nagsara yung isang private station na yon. Ngunit let's state the facts here. Yung local news program ho nila doon ay huminto na noong 2018 pa lamang, Bing. So noong 2018 pa lamang. So hindi this year nagsara yon. Pero tuloy-tuloy lang, di ba? Hindi naman ibig sabihin lang dahil nawala sila, wala nang information na nalalaman ng tao. Pre and during and after the flooding in Cagayan Valley, makikita ko nila na very, very strong yung presence ng PIA. In fact, Bing, I am proud to say that mga pictures na ginamit ng Inquirer, ng Philippine Star, even ng Rappler, ay galing sa PIA, Bing, kasi nauna talaga tayo on ground. Nandun kasi embedded na yung mga tao natin on ground. And nawalan ng kuryente yung Tuguegarao nung gabi na yon, ang ginamit ng mga kaibigan natin sa private media, sa mga radio stations na nandun, at ng mga stringers ng ating mga national media outlets, ay ang PIA regional office natin sa Tuguegarao. Yun ang ginamit natin. So that's a very good example ng presence ng information arm ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng PCOO. GM Cat, we've touched on the importance of getting news from outside of Metro Manila into the national newscasts. In delivering developing news from outside NCR, do you still see it as a must to send reporters from Metro Manila to cover occurrences in other provinces and regions? It's time to really empower our local correspondents in different provinces kasi nga dapat mawala na yung notion na may superstar reporter kasi mga local correspondents natin, magagaling din naman sila. And it's about time na they are also recognized for what they can do for news. You want to add to that, Yusek Mon? And to add to that, Bing, I think the very, very beautiful thing that happened this year is that we were able to decentralize the news, the way we do things. Nabanggit mo kanina, sa napakatagal na panahon, nakafocus ang balita sa NCR, nakafocus sa mga mayors ng Metro Manila, nakafocus sa kung ano nangyayari dito sa atin, dito sa Metro Manila. Ngunit this year, we've had a review of all the contents that PIA has done this year. We can proudly say 70% ngayon galing sa regions. Being 70 to 75% galing sa regions. At napakaganda nun dahil nakikita ngayon sa buong Pilipinas yung mga best practices, yung mga benchmarking na nagagawa ng mga local government units, ng mga regional offices ng national government agencies, even non-government organizations na nasa regions. Nakikita na ng buong Pilipinas ngayon. Kung ano yung ginagawa sa Zamboanga, ay napapanood na ng taga Pampanga ngayon. Kung ano yung ginagawa ng taga La Union, kung ano yung best practice, for example, ni Governor Ortega sa San Fernando, La Union, ay nakikita na ngayon ni Governor Uy ng Davao de Oro. And this is complementary to what Secretary Martin Andanar has been doing through his network briefing news. Napakaganda nun dahil doon natin makikita dahil PIA yung support team nun nung network briefing news ninyo, Bing at ni Sec Martin at ni Maki. Complementary yon dun sa ginagawa ng PIA at nakikita ng buong Pilipinas na I'm sorry for the term, hey, it's not only Metro Manila. Hey, the Philippines is so huge and the Philippines is doing great. Right? The Philippines is doing great. And that's
That's one of the proudest things I have here in the PIA. This year, we've showcased to the world, to the entire country, to the entire nation, even to our overseas Filipinos, that there's so much more to the Philippines outside of Metro Manila. Yusek Mon, GM Cat, parting shots from you as we welcome 2021. Sa pamumuno na rin ni Secretary Martin Andanar, isa sa mga gusto niya talaga o isa sa mga pangarap niya para sa PTV ay magkaroon ng digital presence per province. Hindi lang per region per province. Ito na rin ay para syempre malaman ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno sa bawat krisis na dumadating sa ating bansa. And I think that will happen sometime 2021. Marami na po kami itatayo pa mga bagong stasyon. If you're talking about digital media, palalaganapin pa natin yan. We are coming up with a more competitive digital platform in terms of original stories, even for our social media platform. So marami po tayong makikita ng magandang pagbabago po sa 2021. And I can assure you na yung tinatawag nilang information gap ay hindi na po mangyayari yan dahil PTV will be everywhere starting 2021 po. Yung vision ko this year sa PIA, dalawa lang is to inform the people, and second is to explain to the people. Kasi yung inform, basic yun Yun yung sworn mandate natin sa PIA. Yun talaga kailangan natin gawin. But we take it a step further sa ecosystem ng communications. We have to make people understand. We cannot rest on our laurels that people are informed. We have to make people understand, because if people do not understand things, yes, they know things, but if they do not understand, then that's where fake news begins. That's where disinformation begins, because there will be a lot of misinterpretations. Maraming salamat sa inyo. Muli, mula sa Philippine Information Agency, PIA, ang kanilang Director General, Undersecretary Mon Kualuping. Mula sa People's Television, PTV, ang kanilang General Manager, Kat De Castro. Mula naman sa Philippine Broadcasting Service, PBS, Head of News Operations, Ed Satira. At mula sa News and Information Bureau, Philippine News Agency, NIB-PNA, Director Gigi Arcilia Agtay. When we return, babalikan natin ang ilang episodes mula sa mga programang isinahimpapawid ng PCOO noong nakaraang 2020 na nagsabuhay ng konsepto ng pamahalaan ng convergence o ang pagtagpo ng mga sangay nito para sa Pilipino. Tutok lang kayo dito sa The Cabinet Report. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Nandito pa rin kayo sa The Cabinet Report. Isa sa mga konseptong isinusulong ng pamahalaan ay ang whole of government o ang convergence ng mga sangay nito sa pagsulong ng mga proyekto o di kaya sa pagharap sa problema. Araw-araw o linggo-linggo, nangyayari din ito sa mga media platforms ng PCOO. Balikan natin ang ilang piling halimbawa. June 23, sa Network Briefing News ni Sec Martin Andanar, nagkausap si Lipa Mayor Eric Africa at DSWD Secretary Rolando Bautista tungkol sa SAP. Ang gusto ko lang pong malaman ay dito po sa Lipa City ay kailan po kaya mapapabigay yung second tranche ng SAP and yung pong ilang naiwan for validation na senior citizens pensions. Yung pamamahagi natin ng second tranche ay nagsisimula na tayo ngayon. Tulad ng nabanggit natin, inuuna natin itong mga waitlisted. September 23, 2020, sa Network Briefing News pa rin, napagkasunduan ni Ibahay Aklan Mayor Jose Enrique Miraflores at DOLE Secretary Silvestre Bello ang paghatid tulong para sa mga tourism workers. With you, sir, here po nandito po ngayon, I hope sa sinabi niyo po, I'm not hoping but I'm pretty sure po sa sinabi niyo
makakarating po yung tulong po dito sa mga kababayan po namin, and not only sa kababayan ko po dito sa Ibahay but sa buong probinsya po ng Aklan. As you all know po, 70% of the workforce in Boracay are Aklanons. And, malungkot po yung sitwasyon na dulot po ng pandemic, and with this news din po na from Secretary Puyat that Boracay will be opened also for tourism sometime in October, I think. So malaki po talagang tulong na malaki pong tulong yung gagawin po ng national government sa pag-start up again ng tourism industry, not only here in Aklan but syempre sa buong Pilipinas. Would you like to react to that, Secretary Bebot, sir? Sure, Sec. Martin. Mayor, yung yung mga informal workers mo, mag-ano ka lang, mag-submit ka lang ng mga 500 pangalan, and we will give them work for 10 days and we will pay them yung minimum wage sa inyo, so that may konting tulong tayo sa mga informal workers. Doon naman sa mga formal workers, Mayor, kung nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, bibigyan din natin sila ng cash assistance. Although ipa-prioritize natin yung mga employees ng mga hotels diyan at saka restaurant, dahil kailangan tulungan natin sila. Alam naman natin na medyo nabinbin yung operasyon ng mga hotels diyan. So marami sa ating mga tourism workers nawalan ng trabaho. Kaya tulungan din natin sila, Mayor, kung ilan ang nawalan, yun ang tutulungan natin. Pero doon sa mga informal workers, Mayor, magbigay ka lang ng listahan ng 500 workers and we'll give them work for 10 days. October 17, 2020, sa Cords X podcast ni Sec Martin, na siya ring Cabinet Officer for Regional Development and Security ng Region 10. Humingi ito ng update mula kay DICT Director Eva May de la Rosa at NTC Regional Director Ted Buenavista hinggil sa connectivity sa rehiyon. This month, ang atuang Regional Government Network, mag-install kita og fiber optic cable sa Cagayan de Oro, o hopefully mabid na ni sa PITC by this year, para by next year operational na pud kini, providing fast internet connection to our government offices sa Cagayan de Oro. Engineer Ted, you were saying dako kayo ang naitabo sa secretary when the Cagayan de Oro adopted the GMC, the first city that adopted the joint memorandum circular through an ordinance. Ang resulta according to the report sa atong mga telcos when we had a meeting with the RDC last Tuesday, na ay additional 160 sites from Globe, na po 600 sites sa atong bagong player ang dito telecommunity, o around 100 sites, new sites, spread all over Region 10. December 18, 2020, binida ni Northern Mindanao Regional Tourism Director May Salvania Unchuan ang mga bukas na farm tourism sites sa Bukidnon sa isang malawakang feature tungkol sa local tourism dito sa Cabinet Report. Bukas na ang mga farm tourism sites natin sa Bukidnon at sa Misamis Oriental. So for Bukidnon, I just mentioned also yung kakagaling lang tayo dun sa Binahon Agroforestry Farm. Meron din tayong Atugan Farm sa Impasugong. Itong farm na to has organic vegetables and coffee, and they feature also one of the traditional desserts ng Bukidnon, yung binaki. Masarap yon. It's a corn dessert na traditional. Tapos, meron din tayong farm tourism site sa Manolo Fortich, Bukidnon, 30 minutes away from Cagayan de Oro, which is Campo Juan. The centerpiece of the farm tourism site is the Ulam Pineapple, which is one of the sweetest pineapples in the world. So, kailangan nyo pong puntahan doon to be able to taste it talaga. So, next, also in Manolo Fortich, we have Kumaykay River Farms, which is featured in our Kaina, yung ating
culinary tourism din because unique din yung offerings nila. The son of the owner, si Chef JJ, has pop-up dinners doon. Nagluluto po siya ng special featuring the produce of their farm and also yung foraging na tinatawag sa Europe na uso na he uses local ingredients. So talagang one-of-a-kind experience din yung sa dinner. October 9, 2020, sa Cabinet Report pa rin, ikinuwento ni Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista ang mga ginagawa ng ahensya para sa adlay, kape at kakao. There are around, I think, 62 produce in the list of the Art of Taste. And as you mentioned, adlay is one of them. But also part of that list are coffee and cacao, which are things that we are producing. As a matter of fact, they are called DA priority commodities. But if we go to adlay first, because that is of interest to a lot of people now because of the health benefits, as far as DA is concerned, we are heavy on research and development at this point. Why? Because we want to see if we can improve the yield, because part of the marketing strategy will depend mostly on how much we can produce. Then we can position the product. Cacao is something that we've been noticed recently because we won a lot of awards in different areas. That's why we're pushing it. I have a list of the things that we've been pushing because we've identified the market internationally. And there's a great demand for cacao, even for coffee. October 2, 2020, dito rin sa Cabinet Report, pinag-usapan ang lagay ng healthcare system at facilities ng bansa. Nagbigay ng overview si DOH Undersecretary Rosario Vergere at naghatid naman ng puna at pananaw si Tacloban Mayor Alfred Romualdez. And, we really also have to inform the people that, if you have a crisis, a disaster, or a pandemic like this, policies will change. Sometimes they will even change overnight. But that is good because that's a good sign that your government is looking for ways always that to see what's more effective and, what is the best way wherein we can not inconvenience our people because exactly life goes on kaya importante yan so ito talaga very dynamic yung nangyayari sa isang highly urbanized city pagka may pandemic, pagka ganito na may issue, may crisis kasi marami kang aayusin dyan kaya yun ang nangyayari but I think this time since everyone nagulat sa buong Pilipinas, we should really use it, gather data and learn from it and then establish already policies that pag nangyari uli yan, alam na natin yung gagawin natin. Kasi ako'y naniniwala talaga mangyayari ulit. Susunod, maririnig natin ang feedback tungkol sa kahalagahan ng local media coverage. Wala na rin sa ilang opisyal mula sa regional, provincial at municipal level. Keep it here on The Cabinet Report. Kapag hindi nakikita sa social media, ang PIA Region 2 po ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay wina-warning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. 17th Infantry Battalion, AFP natin, Marines, nagsisitatingan. Itong patuloy na pag-ulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pagre-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit pumitat pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin walang hinto, relibo-relibo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2 at ang Integrated News Team. Welcome back to the Cabinet Report.
Noong October 23, tinutukan ng The Cabinet Report ang kahalagahan ng digital and social media platforms sa trabaho ng ating mga local government units. Nakausap ni Sec Martin ang ilang local chief executives na nagpakita ng kakaibang husay sa paggamit ng kanilang sariling LGU media assets. Ito ang sinabi ni North Cotabato Governor Nancy Catamco. So hindi kami napapansin sa national media, sa mga malalaking network. So we took advantage of our social media. Kaya malaki po talaga ang gamit ng social media dito sa amin, sa probinsya, para pagpapaalam anong ginagawa ng probinsya. And also this is part of our advocacy for transparency and really promoting good governance. So yung narrative na ibibigay dyan or nasasabi is really different from the narrative we have here. Dahil pag mga big network, iba yung angling. Kami naman, since we have our own media, itong social media, so ano yung gusto naming angling? So promoting the abundance of our province, marami mong magagandang makikita rin sa aming probinsya. May mga problema, yes, of course, may challenges, pero marami rin pong mga magagandang nangyayari dito sa aming probinsya. November 13, nag-focus naman ang Cabinet Report sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang isang topic na tinalakay ay ang kapapasalamang noon na Bangsamoro Administrative Code. Nagpasalamat si BARM spokesperson and Minister of the Interior and Local Government Nagib Sinarimbo. Tulungan niyo kami na at least in the national conversations, lumabas tayo at ma-correct natin yung mga misconceptions about Mindanao and the Bangsamoro. At noong December 16 sa Network Briefing News, ito na siguro ang pinaka-validation ng kahalagahan ng pagbibigay natin ng boses sa ating mga local communities. Maliit man sila at malayo sa karamihan. Ito si Mary Jean de Los Angeles Feliciano, Mayor ng munisipyo ng Brooks Point, Palawan. Napakalaking utang na loob po namin, Secretary Martin Andanar, dito sa pagkakataon na itinigay nyo sa bayan namin na maipahayag, maipakita ano ba yung meron sa Brooks Point at ganoon din ano yung aming mga concerns. Talagang kahit pala malalayong lugar, malalayong mga bayan sa Kamaynilaan, ay nabibigyan ninyo ng pansin sa pamamagitan ng programang ito. Pilipinas, isa sa mga paulit-ulit nating binabanggit na kataga dito sa The Cabinet Report ay ang Kapuluan o Archipelago. We consciously try to drive this point home. We are an archipelago of 7,641 islands. 7,641 islands that the government has to reach out to. 7,641 islands that the government has to listen to. 7,641 islands that the government has to serve. Kung kaya pati ang PCOO, sa tulong ng mga sangay nito tulad ng PIA, PTV, PNA at PBS, ay patuloy na kumukuha at nag-aatid ng balita at impormasyong makabuluhan. May kaugnayan sa atin sa naman tayo sa kapuluan at magbigay ng nararapat na panahon at pagkakataon para sa lahat. Balita at impormasyong nagpapatunay na dito sa Pilipinas, walang iwanan. Muli, sa ngalan ni Sec Martin Andanar, ito si Bing Kimpo. Happy New Year! Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Talagang walang kaso na COVID-19 sa Pilipinas. Ano po ba ang inyong handang maritime contingency? But let our country lead the way in imposing a lockdown and strict enough to effectively kill COVID-19. Pinabalaan namin yung publiko na huwag mag-post ng mga fake news because you can be liable under the law. Manawagan din sa atong publiko maunta, sabangan din sa mong adlaw-adlaw nga paglahanan.